kinuha ko sa Mindanao dahil paaaralin ako ng kapatid ko. One time, ate ko mismo umuwi rito sa Maynila. Yun namang bayaw ko. Siya yung sumundo. Na regular naman na sumusundo siya sa aming pagpapauwi dahil malayo talaga. Sabi ko, bakit iba yung dinaanan? Sabi niya gano'n, may pupuntahan lang tayo, may dadaanan lang tayo. Doon nangyari, yung panghahalay na ginawa sa akin. Pag nagsumbong ako, papatayin nila ako, pati ang pamilya ko, yung mga kapatid ko. Dahil sa takot, nanatiling tikom ang bibig ni Salvacion Silva sa krimeng sinapit sa bayaw. Pagdating ko dito, sinabi ko sa tatay ko. Sinabunutan ako ng ate ko. Sabi niya, malandi ka kasi. Lalo na akong natakot na magbukas sa kahit na sino mga kapatid ko. Kahit kinasuklaman siya ng babaeng kapatid, inakala ni Salvacion na ligtas na siya sa piling ng ibang kapamilya. Subalit iba ang naganap. Palibhasa'y iisang kwarto lang ang tulugan nilang lahat. Namatay yung nanay ko, naiwan ako doon sa mga kapatid ko, na puro lalaki lang yung mga kapatid ko. Doon na tuloy-tuloy yung mga sumunod pang panghahalay na ginagawa sa akin na kahit naliligo ako sa banyo, isa sa mga kapatid ko, papasukin ako sa banyo, may dalang panaksak, doon nila ako ginagamit sa loob ng banyo. Hindi nila ako pinapakain pag hindi nila ako hinahalay. Ang mga kahindik-hindik na sinapit ni Salvacion sa mismo pangkamay ng kanyang mga kapatid ay lubos na bumasag sa kanyang pagkatao. Pag humarap ako sa salamin, ang tingin ko sa sarili ko, parang hindi na ako babae. Ako'y isang baboy na laging sinasaktan, na laging kinakatay. Hayop na sinalaula, na walang kakayanan na magpumiglas. Sa kalunos-lunos na kalagayan, nakahanap si Salvacion ng karamay sa kanilang kapitbahay. Sumisigaw ako dun sa kapitbahay. Nakikita niya ako, may mga pasa ako. Sabi ko, Nanay Selly, pengi namang konting kanin kahit yung malapit ng mapanis. Gugutom na po talaga ako. Pakain niyo na lang sa akin yung mga itatapon niyo ng pagkain. So siya yung nagbibigay ng pagkain sa akin. Hindi lang pagkain literal, kung hindi spiritual na pagkain. Ang talagang ibinigay niya sa akin kung kaya ako ay lumago. Siya yung nag-alaga sa akin. Tinanggap ni Salvacion si Jesus sa kanyang puso bilang Diyos at tagapagligtas. Subalit sadyang makasalanan ang mundong kinabibilangan ni Salvacion. Nagising ako, hinubaran na niya ako. Tapos sabi ko, ano ba yan, Di? Sabi kong gano'n. Maawa ka sa sarili mo. Sabi ko, ikaw na lang yung ginagalang ko. Ang tingin ko sa'yo ay isang aso. Isang aso na lumalamon ng kanyang suka. Doon nagsimula na na-empower ako ng Panginoon. Na matutong lumaban, matutong magsalita. Upang matigil na ang paulit-ulit na pananamantala kay Salvacion, isang bagay ang nakitang solusyon ng ama. Tumigil ito, yung pang-aabuso na ito, nung nakasal ako doon sa trabahador niya na pinilit niya akong ipakasal. Noong unay naging maayos ang samahan ng mag-asawa. Ngunit nag-iba ito nang ipagtapat ni Salvacion ang sinapit sa kamay ng mga kapamilya. Araw-araw na ginawa ng Diyos ay ipinapamukha niya sa akin na ako ay pinagsawaan na ng kung sino-sinong lalaki at pati ng mga kapatid ko. Binubugbog niya ako, sinasapak niya ako, sinusuntok niya ako, tapos pinagmumura niya ako. Talaga po bang ganito na lang yung buhay ko? Wala na po bang katapusan ng paghihirap na ito? Hindi naman ako exempted sa mga pagsubok. Pero Panginoon, sabi ko, maawa ka naman sa akin. Panginoon, hindi naman lingid sa mata mo ang lahat ng ito na nangyayari sa akin. Sa iyo lang ako umaasa. Ikaw lang ang buhay ko. Huwag mo naman akong iiwan. Tiniis ni Salvacion ang ugali ng asawa, alang-alang sa kapakanan ng mga anak. Ngunit isang pangyayari ang umubos sa pasensya niya. Muntik na niyang galawin yung aking anak noon. Nakatakbo lang yung anak ko at ipinakita ko sa anak ko na kahit na ako ay isang biktima, hindi ko hahayaan na mangyari sa kanya. Mag-isang pinalaki ni Salvacion ang mga anak. Sa panahong ito rin siya higit na lumago sa Panginoon. Kahit may problema ako, nakita ko yung kapangyarihan ng banal na espiritu na nakatira sa puso ko.
Yun na lang yung nagbibigay ng lakas. Nung naghiwalay na kami, namamasukan akong naglalabada. Sa biyaya ng Diyos, nailagay niya sa ayos ang buhay ng mga anak hanggang sa sila ay magkaroon na rin ng sariling mga pamilya. Sa puntong ito ng kanyang buhay, buo na ang pagpapatawad sa puso ni Salvacion. Diyos lang ang nakakaalam ng lahat. Ito ay nagbigay sa akin ng katatagan at nagbigay sa akin, nagmulat sa aking mga mata na hindi ko kailangang magalit sa lumikha sa akin o sa kahit sino pa mang tao. Sa kasalukuyan, si Salvacion ay board member ng Butika Binhi, kung saan ipinapalaganap nila ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pamimigay ng murang mga gamot. At sa kabila ng mga pang-aabusong naranasan, iisa ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay matibay na nakatayo si Salvacion. Si Jesus ay nagbibigay na encouragement na literal lang na katawan to na sinasaktan. Pero yung katawan kong espiritual, naniniwala ako na ito ay banal para sa Kanya.